panatili ang isang napakagalit na bilanggo, siya ay nanirahan doon para sa 10 taon. 10 taon na ang nakalilipas, siya at ang kanyang kapatid ay nakawin ang isang malaking halaga ng pera, ngunit nang makauwi sila sa bahay, isang pangkat ng mga tao ang pumasok. Hindi lamang nila kinuha ang lahat ng pera, ngunit brutal ding pinatay ang kanyang kapatid sa harap mismo niya. Sa wakas ay nakalaya siya mula sa bilangguan, nais niyang magsimula kaagad sa plano ng paghihiganti. Lumapit siya sa karera ng kotse na humingi siya ng tulong ng ilang tao, at sumulyap sa impormasyon ng kalaban. Mula sa ilalim ng upuan, kumuha siya ng isang revolver-style pistol, dumiretso sa kalaban. Pumasok siya sa isang kumpanya, nang walang pag-aatubili, binaril niya ang kaaway hanggang sa mamatay. Naglakad si Johnson sa isang ahensya ng tiktik, at nagtipon ng impormasyon tungkol sa iba pang mga kaaway. Bumalik siya sa kotse upang makita ang mga nakuhang larawan, upang matukoy ang susunod na target. Sa parehong oras, ang isa pang mamamatay tao ay nakatanggap ng isang tawag. May kumuha sa kanya upang pumatay sa isang tao na may pinakamabilis na bilis, at ang target ay si Johnson. At kaagad na nagsimulang maghanda ang mamamatay tao. Kumuha siya ng isang peking ID, at nilagyan ng peking plaka ang sasakyan. Kinuha niya ang lahat ng sandata at inilagay sa isang kahon. Ayon sa impormasyong ibinigay ng customer, dumating siya upang hanapin ang lugar ni Johnson. Tulad ng inaasahan, nagpakita si Johnson. Ang matandang lalaki sa harapan niya ang target ni Johnson sa oras na iyon, parang mahina siya. Sa katunayan, siya ay isang baluktot na matandang lalaki. Inakit niya ang mga batang babae at naglagay ng mga gamot sa kanilang tubig. Sa tuwing gagamit din siya ng DV upang makuha ang proseso ng krimen. Ngunit bigla, si Johnson, sinipa ang pagbukas ng pinto. Pagkakita kay Johnson, natakot ang matanda. Akmang kukunin na niya ang gunting upang labanan ngunit binaril siya hanggang sa palad. Dali-dali siyang nagmakaawa kay Johnson, ngunit naalala ni Johnson ang paghihiganti sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Nang handa nang umalis si Johnson, tahimik na lumitaw ang mamamatay sa likuran niya, mabuti na lang at may lumabas na batang babae sa labas, nakatayo sa kanilang dalawa. Ang mamamatay tao ay nag-atubili sandali. Kinuha ni Johnson ang pagkakataon na itulak ang batang babae sa silid, agad na naglabas ng isang malaking revolver at binaril. Hindi inaasahan ng mamamatay tao na ang kanyang kalaban ay napakahirap harapin. Sa oras na sa wakas ay kumalma siya at sumugod sa pasilyo, ngunit si Johnson ay nakababa na at nagmaneho. Dalawang magkasunod na kaso ng pagbaril ang mabilis na nakakuha ng pansin ng pulisya. Sa pamamagitan ng pagmamasid sa CCTV, nahanap ng pulisya ang pagkakakilanlan ni Johnson. Lumabas na matapos mapatay ang kanyang kapatid, binaril din sa ulo si Johnson. Orihinal, siya ay idineklarang patay, ngunit kahit papaano siya ay nahimalang nakaligtas. Iminungkahi ng pulisya na ang dalawang pamamaril ay simula lamang ng isang mas malaking plano sa paghihiganti. Nang gabing iyon, nagpunta si Johnson sa isang bar, natuklasan ang susunod na kalaban. Matapos hugasan ni Lauhey ang kanyang mga kamay sa banyo, tumingin si Johnson sa kaaway sa harap niya. Ang mahabang puot ay muling lumitaw sa kanyang mukha. 10 taon na ang nakalilipas, si Lauhey ang pumatay sa kanyang kapatid sa harap mismo niya. Sa oras na nakita ni Lauhey si Johnson, nagsimulang ipaglaban ang dalawa para sa kanilang buhay, ngunit pagkatapos ng unang pag-ikot, naubos na si Lauhey. Si Johnson ay hindi nag-atubiling, hindi niya binigyan ng anumang pagkakataon ang kanyang kalaban. Ang namamatay na si Lauhey ay nakiusap kay Johnson na iligtas ang kanyang pamilya. Matapos sabihin iyon, dahan-dahan niyang ipinikit. Matapos patayin si Lauhey, nagpatuloy siya sa paghabol sa kanyang natitirang kaaway. Ngunit makalipas ang 2 araw, iniulat ng telebisyon ang tungkol kay Lauhey. Naka-out, sa oras na iyon Lauhey lamang nawala sa kanyang malay, siya ay naisave sa isang ospital. Inikat agad ni Johnson ang sasakyan at dumiretso sa ospital. Kasabay nito, narinig ng hepe ng pulisya na si Lauhey ay hindi patay, nahulaan niya kaagad na siguradong babalik si Johnson. Kaya, nagpunta siya sa ospital upang hintayin si Johnson. Ang mamamatay tao na naghabol kay Johnson ay nakatanggap din ng balita mula sa kanyang kumpanya, at nahanap ang ospital. Sumugod si Johnson sa ospital kasunod ng mga palatandaan sa operating room, kaagad na itinulak ni Johnson ang pinto, bumunot ng baril at binaril si Lauhey hanggang sa mamatay. Agad na naalarma ng mga putok ng baril ang pinuno ng pulisya, ngunit nawala si Johnson nang walang bakas. Kasunod sa mga tagubili ng NARS, tahimik na humabol sa silong ang punong pulisya.
Nakita niya si Johnson at sinimulang barilin siya mula sa likuran. Mabilis na nag-react si Johnson at agad na nag-counterattack. Mabilis na nagtago ang pinuno ng pulisya sa likod ng dingding, sinira ni Johnson ang kahon ng kuryente sanhi ng pagkawala ng paningin ng hepe ng pulisya. Inakala ng hepe ng pulisya na nakatakas si Johnson. Sa makatuwid, siya ay maingat na lumabas upang tumingin. Ngunit si Johnson ay biglang lumitaw sa wala saan man mula sa madilim, ang baril ay nakatuon sa hepe ng pulisya, ang hepe ng pulisya ay mabilis na nahulog ang kanyang baril. Ibinaba ni Johnson ang kanyang ulo at tiningnan ang badge na nakatag sa kanyang baywang. Maya-maya, pinili niyang iligtas ang buhay ng hepe ng pulisya. Mabilis siyang umalis, ngunit nakita siya ng mamamatay tao mula sa itaas. Agad na nagdulot ang mamamatay tao, ngunit alam ni Johnson ang sitwasyon. Patuloy na naghahabol ang dalawa sa daanan ng motor. Upang mapupuksa ang pumatay, nagpa siya si Johnson na kumuha ng panganib. Habang nagdaraan ang truck, tinaas ni Johnson ang kanyang baril at itinutok ito sa mamamatay tao. Ngunit ayaw niyang pumatay ng mga tao nang walang dahilan, binaril lamang niya ang mga gulong ng mamamatay tao. Sinamantala ng mamamatay tao ang pagkakataong barilin si Johnson sa leeg, wala siyang pagpipilian kundi magmadaling magmaneho. Bumalik siya sa bahay ng kanyang ina, pagkatapos gamutin ang kanyang sugat, tiningnan ni Johnson ang nasunog na abo ng kanyang kapatid. 10 taon na ang nakakalipas, nasaksihan niya ng kanyang sariling mga mata ang tanawin ng kanyang kapatid na brutal na pinatay, at siya ay nabilanggo. Kakalaya lang siya makalipas ang 10 taon, sa loob ng ilang araw ay napatay niya ang 3 mga kaaway. Nagpatuloy siya sa paghahanap para sa huling kaaway. Nagmaneho siya sa isang hall ng panayam. Sa sandaling siya ay pumasok, agad na dumilim ang ekspresyon ng pastor. Bagaman 10 taon na ang nakakalipas, responsable lamang siya sa pagbabantay. Ngunit dahil sa masaklap na pagkamatay ng kapatid ni Johnson, palaging pinahihirapan ang kanyang puso. Sa makatuwid, pinili niyang maging pastor. At posible na makatanggap ng kapatawaran ng Diyos. Hinulaan din niya na si Johnson ay darating para maghiganti, at handa siyang mamatay. Nakiusap siya kay Johnson para sa kapatawaran, at inaasahan na gamitin ang kanyang sariling kamatayan, upang mapalaya si Johnson mula sa puot. Bumunot si Johnson ng isang pistola at itinungo mismo sa kanyang ulo. Ngunit sa sandaling siya ay magpaputok, pinili ni Johnson na magpatawad. Lahat ng eksenang ito ay naobserbahan ng mamamatay tao sa dilim. Sa kabilang panig, nagsagawa rin ang pulisya ng isang pagsisiyasat, at napagpasyahan na ang pastor ang huling target ng Johnson. Ang pinuno ng pulisya ay agad na nagmaneho sa hall ng panayam. Tiningnan ni Johnson ang larawan niya at ng kanyang kapatid, at unti-unting nawala rin ang galit. Sa sandaling iyon, ang mamamatay tao ay lumitaw sa harap niya na may isang baril, tinitingnan ang target list ni Johnson. Tumawa ang mamamatay tao at sinabi kay Johnson, mayroon ka pa ring mahusay na kaaway, lahat ay inayos ng taong iyon, at tinanggap niya ako upang patayin ka. Sa oras na magpaputok na ang mamamatay tao, dumating ang hepe ng pulisya. Sa ilalim ng mga banta ng hepe ng pulisya, inilapag ng mamamatay tao ang kanyang sandata, ngunit 10 taon na ang nakalilipas, naka-out na ang pinuno ng pulisya ay ang nagpaplano para sa mga gangsters na pumatay sa bawat isa, ngunit hindi niya inaasahan na mabubuhay si Johnson. Pagkalipas ng 10 taon, nagsimulang maghiganti si Johnson ng galit, kaya't lihim siyang kumuha ng isang mamamatay tao upang manghuli kay Johnson. Upang pagtakpan ang krimen, siya lamang ang maaaring pumili na gawin ito. Matagumpay na naalis ng hepe ng pulisya ang panganib. Nang siya ay nakatayo sa tabi ng lawa na tumatawag sa telepono, hindi inaasahan. Naka-out na ang piraso ng metal sa kanyang ulo ay pumihil sa bala mula sa pagdaan sa ulo. Ang putok ng baril mula 10 taon na ang nakakalipas. Ang doktor na nais na tulungan si Johnson upang punan ang butas ng bala ay nagpasok ng isang piraso ng mataas na tibay na metal. Ibinagsak ni Johnson ang mga abo ng kanyang kapatid sa ilog. Sa wakas ay natapos niya ang paghihiganti. Si Johnson ay napalaya mula sa lahat ng puot, nagsimula siyang magsulat ng isang bagong kabanata ng kanyang buhay.